Magandang araw sa lahat. Nandito po tayo sa ating kaibigan. Kahit maulan guys, ilang araw na yung pag-ulan dito sa Mindanao. Kaya lagi nagpaalala ang ating kaibigan, ayaw po niya maulit ang nangyari po doon sa Masara. Ngayon po pag-usapan po natin. Pagkatapos ng rally po ng INC, marami pong mga tao nag-content naninira. Kasi po sabi nila, ang INC daw ay meron po daw malaking utang kay Duterte. Dito tayo, itatanong po natin guys kung totoo po ba ito. Yung mga sinasabi ng mga content creator o nagpapa-views lang. Sabi nila basta mahigit 7 billion. No? Dito ninyo malalaman sa ating kaibigan na Duwende. Wala tayong pinapanigan dito. Kung ano man ang ipapaabot ng ating kaibigan. Kaibigan, pasensya ka na, marami namang katanungan yung mga taong bayan. Oo, may issue na naman po na ipinalabas. Mula lang natapos ng rally ang INC, binabato po sila ngayon. Kaya yung rally na ginawa nila ay para po daw ito sa pagtutol sa impeachment kay Sara. Kaya ginawa po daw ng INC dahil po ay mayroon po daw utang na malaki ang INC po doon kay Duterte. 7 mahigit billion. Napakalaking pira yan. No? Gusto kong malaman at maipaabot po natin sa mga tao para po sila ay matauhan kung sakali man na mayroon po talagang utang yung INC, ipaabot natin, no? Kaibigan, alam po ba ninyo? Ha? Yun po ang totoo? Nako. Guys, sa lahat po na makapanood nito, kung sino man kayo na gumagawa po ng kasinungalingan na yung INC ay nagkakautang daw kay Duterte. Ito po ang sabi ng ating kaibigan, oh. Ayaw daw mo og himuhimo og istorya baka karmahin kayo, no? Kahit isang duling daw, wala po silang nakikita si kaibigan na mayroong utang ang mga INC, lalo na sa bangko. Bakit? Meron ako itatanong sa iyo kaibigan. Bakit po ay napakaganda po yung mga sambahan ng INC at saka napakaraming simbahan po ang kanilang naitatag na ilapit ang nahimo. Oo, saan sulok ng mundo? Grabe. Oo. Kaya marami naninira sa kanila. Oo. Meron po ba kayong alam kung bakit, saan po ba nanggaling yung pira na yan? Ha? Guys, ito po ang sinasabi ng ating kaibigan, no? Wala silang hinihingian ng pira sa tao, no? Kahit sa mga politiko, wala. Kahit isang piso, wala po daw, no? Kaya yung mga tao na mga kaanib nila dahil po sa kanilang pagtitiwala, no, sa Panginoon, dahil po yung abuloy, no, na inihandog nila para sa Panginoon, doon nila kinukuha ang mga pira na kanyang itinayo sa kanilang simbahan. Grabe. Kasi kaibigan, alam mo ba, masakit po yan isipin na maraming lumalabas po sa mga vlogger na nag-content po ng ganyan, na marami po daw utang, no? Sinabi po ng ating kaibigan guys, no, wala silang kinuhang pira sa mga tao na tumatakbo at wala din silang utang sa bangko kahit isang piso. Grabe. Galing ito sa handog guys. Dahil yung mga kaanib pala nila, sabi ng ating kaibigan, ay grabe ang kanilang pagsunod sa utos ng Panginoon. Grabe, no? Sa lahat po na nag-content ito po ang pakinggan po niyo kung makapanood kayo sa iba guys na mayroon po ng utang. Lahat po na ng babato, huwag po natin tayo magsalita po ng tapos na hindi po natin alam, no, kung ano man po ang kanilang magandang ipinapaabot sa lahat po ng dito sa ating bansa. Para ito sa taong bayan po ang kanilang ipinapaabot na rally guys. Tapos marami pong lumalabas po na mga istorya, nagkautang daw yung pagrally para daw kay grabe. Meron po akong ipapaabot sa inyo guys, kasi po nabanggit po ni kaibigan
Sino po yan, kaibigan? Oo, totoo po yan. Mayroon isang tao na gusto po nila, kaya hindi daw siya sumama. Ang gusto po daw niya na mangyari, isigaw daw. Yung gusto po, sasama po daw siya kung ang rally ng INC, kung ipagsigawan po ng INC na si BBM po daw ay mag-resign, sasama po daw siya. Pero grabe ang kanyang paninira din. No? Alam po niyo yan, sino po yan guys? Si ano yan, si Kapitan Dado. Siya po yung ano, ang gusto po niya no na rindahan ba na siya po yung paniniwalaan sa INC. Kaya hindi po daw siya sumama dahil po ay hindi po daw sinisigaw ng INC na paresign nun si BBM. Ay nako naman, grabe talaga yung mga tao na marami talagang gusto na sila po ang anuhin, sundin. Hindi po yan basta-basta yung INC na inyuhang rindahan, no? Hindi po pwede yan kasi po mayroon silang sarili na paniniwala. Kung ano man po ang kanilang ipinapaabot ng kanilang taas, yun po talaga ang ipaabot po para sa lahat, no? Huwag po kayong basta-basta maniniwala guys na yung INC na mayroon pong utang. Wala, yung pira nang galing po na yung mga nakuha nila na pira sa kanila po talaga yung mga handog, no? Grabe. Sana kung ganyan po yung mga simbahan, no? Yun po ang anuhin niyo, sundin kasi yung mga member nila ay sobra talagang pagsunod sa utos. Kasi nasa Biblia po talaga yung pag-aabuloy. Nagahinan po nato ba ang pagpasalamat. Kaibigan, maraming salamat ha. At least ginawa natin itong ipaabot sa inyo guys dahil po ay mayroon po nakikita po ating kaibigan na mayroon talaga nagmalasakit dito sa atin, no? Ayaw po nila ng kaguluhan, gusto po ng peaceful ang bansa. Ngunit maraming tao na ayaw sa kanila, maraming tao na gusto pong manira. Kaya gusto nilang siraan po yung INC para lang makapag-Diyos siguro sila. No, ito po yung pagbubuking ng ating kaibigan. Binuking ng ating kaibigan yung nag-content dyan na mayroon po ng utang ang iglesia sa mga Duterte. Kahit isang duling pala, wala. Sabi ng ating kaibigan, wala ang utang sa sa bangko, no? Kung isipin natin guys, kung tao lang talaga ang manghusga, wala talagang maganda, no? Kaya sana po, no, marami pang mga relihiyon sana na ganyan po ang kanilang kagustuhan na mangyari dito sa ating bansa. Maraming salamat kaibigan. Si kaibigan Dwindi naman siguro ang nakasabot ani kay siya may nakabalo ani, no? Salamat kaibigan ha.